Alam mo ninyo, itong ASI na ito, noong February 4 ko lang talaga narinig. At ako po'y napatulak dito at ako naman po'y natutuwa at marami akong natututunan dito. Ano po ba itong ASI? Pwede pong pakishare po sa screen. So in behalf po ng NPUC ASI officer po ay binabati ko po kayo ng magandang hapon with our NPUC ASI coordinator, which is Pastor Rilino Urbe. So under po kami niya ng ASI. So ASI means Adventist Layman Services and Industries. Alam niyo po, ako po ay nasali dati sa ASI. Hindi ko alam kung ano yung ASI. 2016, tama no, engineer? 2016 nalaman ko na meron palang ASI. So hindi ko po talaga alam kung ano yung ASI. But according po, ang ASI po, ang pinaka-main purpose po natin is sharing Christ in the workplace. Yan po ang pinaka-main purpose po niyan, or in the marketplace. Ito pong ASI ay binubuo po ito ng tinatawag nating ASI coordinator. So, sino po itong ASI coordinator? The ASI coordinator shall have the custody of all funds of the SSDSI and shall render unaudited reports to the membership and business session. Ito pong ASI, mga kapatid, ay hindi lang po ito sa Pilipinas, ito po ay pangbuong mundo. Okay, so tayo po sa NPUC, under po tayo ng SSD. Okay, so ano po itong ASI? Adventist Layman Services and Industry is an organization of Seventh-day Adventist church members who own or work in business, in professional vocation, in self-supporting ministries, and in private and public sectors. So, ibig sabihin po, if you are a Seventh-day Adventist church member, you must also a member of ASI. So, because ang ASI po, from its acronym, Adventist Layman Services. So, alam niyo po, ang lahat ng tumutulong dito sa church, lahat ng nagiging bahagi ng gawain ng church na hindi siya employee ng ating church, ang tawag po sa atin ay layman. Okay? So, as layman, meron po tayong tinatawag na organization na kung saan we belong on this organization. So, ASI members are men and women from nearly every walks of life. So, lahat po ng church member ay ini-encourage namin na maging member of ASI. Regardless kung ano po ang status nyo ngayon sa buhay. They represent all the diversity that is found within our church. ASI has a membership throughout the world. So, ito po ay pang buong mundo. So, hindi lang po ito dito sa Philippines, ito po ay pang buong mundo. At makikita nyo po yung ating website. Ito po ay matatagpuan sa asd-asi.org. So, doon po ay mapag-aaralan nyo yung all about ASI. So, ang ASI po ay meron siyang membership. Di ba sa iba po, meron kayo naririnig na Rotary Club, something, di ba may mga ganyan? So dito po naman sa atin, sa Seventh-day Adventist, ang tawag naman po sa atin ay ASI. Okay. So, pag gusto niyo po mag-member ng ASI, ay pupunta lang po kayo doon sa ating www.ssd-asi.org. Ida-download niyo po yung form doon. Tapos meron po tayong babayaran, which is, this is mga $20, so mga 1,000 plus something. And then po, pag nabayaran nyo na po yun, pwede nyo pong isend sa inyong mga mission and conference yung inyong proof of payment. O pwede rin po, diretso po kayo dito sa ating coordinator dito. Ang coordinator po natin dito ay si Brother Romy Makaladlad. Siya po ang ating coordinator, so pwede po kayo magtanong sa kanya. So, meron po tayong mga tinatawag na membership dues. Saan po napupunta yan? The distribution of annual membership dues will be as follow. Mission or conference or local ASI chapter will collect the dues, retain 70% and pass on the 30% to the union or ASI chapter. So lahat po ng membership natin, may iwan po yan sa ating mission and conference.
So, Union ASI chapter to retain 70% and pass on 30% to the SSD ASI. Yung 70% po, it's up sa conference kung paano niya ihahatiin yan sa lahat ng chapter sa baba niya. Okay? So, meron pong mababalik sa inyong district. The membership dues shall be used for operation of the ASI chapter. So ano po ito ASI chapter? Ito po yung grupo ng mga Seventh-day Adventists na member po ng ASI sa isang church o dun po sa isang district. So financial accounts of the CLCSI o nung SCLCSI are subject po audit by the NPUC Auditing Services. So ang pera po ng ASI ay hindi po nahahawakan ng mga member o ng officers. Ang pera po ng ASI ay nasa mission and conference. So hinahawakan po yan ng mission and conference. Tayo lang po ang nagmamanage. Okay. So ano po yung objective ng SDASI? So number 1, to encourage and promote the establishment and operation of businesses. So yung may mga businesses po na mga member po ng ating iglesia, institution, katulad po nito ng ating paaralan, and professionals, offices owned by Seventh-day Adventists, laity. ASI is an SDA membership association as a member. So, ito po ay membership association. So, kung kayo po ay may paaralan o any institution na meron kayo, may business po kayo, o kayo po ay professional, you can join ASI. Okay? So, ano po ang reason? To provide means by which member can become more effective in the work through mutual support, exchange of information, technical know-how, business contact, and Christian fellowship. So, ang ASI po ay nagkikater po siya sa needs ng mga Seventh-day Adventist member natin na tumutulong na po sa iglesia o malaki na po ang kanila po mga share sa iglesia, but sometimes meron po silang needs na hindi nakikita ng iglesia. Nakaranas na po ba kayo na kayo yung parang tulong ng tulong, then nung kayo na may problema, parang wala na kayo makapitan? Na-experience na po ba yon? So, ASI is good for you. So, eto po tayo dito sa ASI, okay? To encourage member to work in support of the church in the spreading of the gospel in the daily workplace according to the abilities and opportunity. So, dito po, we are encouraging each other na magpatuloy po nating suportahan ng ating iglesia. No matter what is happening, no matter what is the triumph, suportahan po natin ang ating iglesia. To organize Feel Need project to assist the church in reaching the people for Christ. So ang ASI po ay sama-samang mga membro ng iglesia na kung saan tayo po ang tumutulong sa ating church para maipagpatuloy ang pagpapalaganap ng pabalita. Alam niyo po, nung ako'y hindi pa member ng ASI, madalas po ang aking pong business transaction nasa labas. Sa labas po, sa mga hindi kapatiran. But you know, nung ako'y naging member na ng ASI, naramdaman ko na eto pala yung mga kailangan ko para lalo akong lumakas sa aking pananampalataya. The more I become acquainted with ASI, the more pong nasusuportahan ko yung church, napapalago rin po ako spiritually, emotionally, and even in my financial capacity, nakakatulong po yung ASI. And the objectives of the SSDSI are as follows. To encourage lay-operated institution, katulad po nito ng ating pong church school, and enterprises to commit themselves to work in full and complete harmony with the standards and objective of the Seventh-day Adventist denomination and to maintain harmonious relationship with conference and church administration, minister, church members, and the people of the communities. Ang ASI po, mga mahal ko mga kapatid, ay tutulong din po sa inyo para ma-refine hindi lang ang inyong karakter, but yung inyong pakikipag-business deal. Alam niyo po, maraming bagay dati na hindi ko alam, I thought I am doing right sa aking business. But when I joined ASI, marami pong nakorek doon sa aking business transaction. And dito ko po napatunayan na pag tayo ay naging tapat sa Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin. So that's why I thank God, during the times po na ako ay nasa transformation ng aking buhay, inilagay niya po ako sa ASI. So ang ASI po ay nagbigay sa akin ng liwanag
Kasi po, dumating po to point of time, mga kapatid, na as in, almost 6 months, hindi ako nagsimba. Kasi parang feeling ko is, I am lost inside the church, aside dun sa aking sakit. So, one day, sa buhay ko ay, hinanap ko yung merong dadalaw sa akin. Kasi ako po at yung mister ko, kami yung mahilig magdalaw. Kami yung mahilig mag-pray. But alam niyo po, kahit gaano pala kayo ka-strong sa pananampalataya, darating kayo sa point of time that you need someone to lean on. And I thought that is my church. Pero alam niyo po kung ano nangyari, mga kapatid? Tuwang-tuwa ako nung dinalaw ako ng mga kapatid. Pero alam niyo kung anong binasa sa akin? Mahirap pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman. Alam niyo mga kapatid, natisod ako. Hindi ako nagsimba. Sabi ko, I thought dinalaw ako kasi palalakasin ako. But I feel I was being judged. But I thank God. Kasi bakit? Inayos niya po ako. Nirefine niya ako. And then I come across with the ASI. At dito ko po naramdaman na meron pala akong family who will support me and encourage me to be a better person. Not only in my personal life, not only in my, in my spiritual life, but even in my business. Ba? So this is ASI, mga kapatid. Meron pong mga benefits pag kayo ay naging member ng ASI. Ang main purpose po ng ASI is sharing Christ in the marketplace. Kaya po ako at si Engineer Ignacio ngayon ay nandito sa inyo because we wanted to share Christ in the marketplace. And when we talk about marketplace, we are not talking about business at all. Kahit nasaan man po tayo, nasa bahay tayo, nasa church tayo, nasa community tayo, that is our marketplace, mga kapatid. ASI is an SDA membership association. As a member, we can expand our network and business, meet many successful people in business and professional, and list of friend and market. So dito mga kapatid ay mamimit ninyo ang iba't ibang Seventh-day Adventist na makikita ninyo, may inspired kayo na meron pala silang mga kwento na hindi nyo ini-expect. Alam niyo po ako ay, nung narinig ko yung mga testimony ng mga kapatid, lalo po akong napalapit sa Panginoon. At nasabi ko sa sarili ko na, Panginoon, hindi lang pala ako ang merong great and amazing testimony na masasabi. Subalit marami pa rin po palang Seventh-day Adventists who walked like where I walk, who passed the path na kung saan po dinaanan ko. And it make me more stronger in my faith, mga kapatid. At nagbigay po ito sa akin ng hope na no matter what happened, kahit gaano pa kahirap ang dinadaanan natin sa ating buhay, kahit mawala na sa atin ang lahat-lahat, dahil hindi rin lang po pala tayo ang naka-experience niyan, there is always hope. Basta tayo po ay tayo ay malapit sa Panginoon. And that is what ASI have done in my life. And even I think also in the life of Engineer Joseph Ignacio. Ang main purpose po ng ASI is to encourage all church members, patronize our own products of professional services, and support church ministry as well as individual entrepreneurs in sharing Christ in the marketplace. Mga kapatid, ito po ang main purpose ng ASI. Yung tayo-tayo ang magtutulungan. Yung tayo-tayo ang magpapatronize ng sarili nating products and services. Sometimes, long ago, I always thought, sabi ko, bakit kaya yung mga ganitong religion, tinutulungan nila yung kapwa nila, mga kapatiran nila. Kung ano yung meron sa kanila, yun yung binibili nila. Kaya mabilis silang umuunlad. Tama? Meron din po tayo niyan if you will join ASI. Sapagkat dito nyo makikita na sa ASI pala ay sama-samang uunlad kung magtutulungan. At ipapatronize natin ang sarili nating products and services. To encourage our members to work in the private sectors and business and professional vocation to use their time, talents, and profession to aid as well as get involved in the sharing Christ in the marketplace. Dito po mga kapatid ay bilang mga member ng iglesia, we can grow our business, meet up SDA that can support your business and needs and requirements. So kung kayo po ay may mga business o nagpa-plan po kayo mag-put up ng business,
join ASI. Kung kayo naman po ay mga professional and you are looking for somebody to lean on, especially in your faith, and even para maangat po yung inyong mga financial needs, join ASI. And even your spiritual. We can get involved in putting up new business venture, cooperatives, investment, and even new projects and ministry. Dito po sa ASI ay ini-encourage natin na mag-create tayo ng mga kooperatiba, mag-create tayo ng mga livelihood programs na kung saan po makakatulong sa ating mga kapatid. Kasi alam niyo po, napakahirap po na lagi lang tayong nagbibigay. Pag ang isang tao o yung isang sponsor bigay ng bigay sa church, bigay ng bigay sa mga kapatid, pero hindi siya tinutulungan kung paano ito mag-work with his own, abay tinuturuan natin sila maging tamad. At delikado po yon. Sa ASI po ay tinuturuan natin ang mga kapatid na mag-isda ng sarili nila. Ha? Hindi natin sila laging pakakainin. Kailangan tuturuan din po natin silang to make it with their own. Ha? Kasi pag naubusan ka na at wala ka na, kawawa na sila. Kasi hindi natin sila tinuruan. Okay? So ASI is to help our brethren to produce their own funds. Ganyan po yung ginagawa natin. Okay? So, be inspired, be trained, learn from successful brothers and sisters. So, dito po sa ASI ay nagtitrain tayo ng libre, walang bayad. So, because in ASI, what we are doing is discipling. Make another disciple like you. So, we want to duplicate ourselves. So, paano po natin gagawin yon? Lahat po ng alam namin, lahat ng kung ano po yung pwede nating ma-share, sinishare po natin during conventions, during trainings, like Leadership Congress. Kaya pag kayo po ay a-attend, marami kayong matututunan. Dahil makikita niyo po ang mga brothers and sisters na ibinibigay yung kanilang mga talent, sinishare yung kanilang talent, yung kanilang knowledge and skills, para po ito ay inyo rin pong matutunan at i-apply nyo rin po siya. So have a changed life and perspective and doing business. Alam niyo po, nung ako'y wala pa sa ASI, ako po ay kumikita sa aking mga businesses, malalaki. But you know, when I joined ASI, hindi po ako kumikita ng kasing laki ng kita ko sa labas. But you know, mga kapatid, I am more blessed than before. At if you wanted to experience yung blessedness, yung happiness, na kahit ikay naglilingkod, kumikita ka. Kahit ikay naglilingkod, God is giving you all the blessings that you need. Pinoprovide ng Panginoon yung iyong pangangailangan. Kahit ikaw ay naglilingkod, mga kapatid, and even you stop in your work, naglilingkod ka, binibless ka ng Panginoon, join ASI. Ha? Sa ASI, may experience nyo po ang mga miracle na hindi nyo pa na-experience when you are not a member of ASI. Napakaganda po ng ASI, mga kapatid. You know po, sa ASI, ako po ay nag-grow with Jesus. With ASI, I grow with Jesus. Dito po sa ASI, mga kapatid, I gain new friends. Dito sa ASI, na-reach ko po yung mga partner ko. Nag-grow po yung aking business. Dito po sa ASI, na-obtain ko po yung mga knowledge and skills na hindi ko po alam dati. Na I thought ganun na ako kagaling sa business. Pero you know, when I joined ASI, mas marami pa akong knowledge na nadagdag sa akin, na lalong nagpa-increase sa akin para maayos yung aking business. And dito po sa ASI, natuto po ako na ilapit ang mga kaluluwa sa Panginoon. Diba? Gaining new soul, winning souls in Jesus. So, alam niyo po, pag tayo po ay nasa ASI, makakatagpo kayo dito ng mga totoong kaibigan, totoong kapatid. Diba? Many times in my business life, ilang beses po akong naloko. And in fact, ang mga nakapangloko po sa akin, mga kapatid din natin. But you know, in ASI, I found new friends and real business partner. At yung tutulungan ka, hindi ka ibababa. Yung i-uplift ka, hindi ka i-judge. So ASI helped me a lot, mga kapatid. At dito sa ASI po ay lalo kong nakilala ang Panginoon. Sa ASI po, mga kapatid,
dito ako napasok sa literature evangelism. So kaya po ngayon ang inyong pong lingkod ay literature evangelist. Why? Ito po ang nagturo sa akin na napaka-importante pala to take part in the last days evangelism. At yan ay walang iba kundi ang sharing Christ through printed pages. So dito ko po na-meet yung mga tao na nagpalakas po sa akin na aking pananampalataya. And the Glaze Wellness Center, na kung saan ito po yung aking business na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, it grows in ASI. Kaya ngayon po sa Glaze Wellness Center ay pinangako ko sa Panginoon na lahat ng mga products na meron kami ay ibinabagsak lang po namin sa Seventh-day Adventist. I thought before malulugi ako. Yes, yung mga unang taon, ako po ay felt na nalugi ako. But you know, keep trusting God. One day I wake up, I gain more than what I have lost. So that's why ini-encourage ko po kayo to join ASI. Marami po kayo matututunan dito mga kapatid, and you will meet friends. Ba? At dito po sa ASI mga kapatid ay hindi lang po kayo magigain basta-basta na knowledge. May increase po ang inyong pananampalataya kasi meron po tayong mga iba't ibang mga convention, meron po tayong mga evangelism, na kung saan po mga kapatid dito po sa ating mga evangelism ay lalo po tayong nag-get involved sa gawain, na iba po ang style ng gawain dito sa regular na meron tayo sa church. At the same time, tayo po ay lalong napapalapit sa Panginoon at nawawiden po yung ating comprehension about the Word of God. Pa? So, dito po sa ASI ay ang number one goal po natin is mapalapit ang mga kaluluwa sa Panginoon. Alam niyo po, since 2016 when I joined ASI, nag-umpisa na po akong mag-ikot-ikot through Health Expo. At itong narinig niyo yung Health Your Wealth, ito po ay pinangungunahan ni Dr. Osorio at ng kanyang asawa na si Dr. Osorio po na lalaki, si Dr. Boy Osorio. Dito po sa ASI mga kapatid ay na-meet ko ang mga taong ito at dito po ako nag-umpisa na magkaroon ng evangelism, pumunta sa iba't ibang lugar. Sa ngayon po ako ang Beefy and Evangelism. So hindi ko lang po yan pinopost sa aking Facebook, pero sa bawat punta po natin ay tayo po ay nagkakaroon ng mga binyagan. So 10 days ang ating evangelism, then after po niyan may mga binyagan kung saan tayo po ay connected din sa ating mission and conferences. So, sa ASI po ay matututo tayo, mag-get involved tayo, at dito po natin may experience na tatawag nating total members involvement. Ba? So, pagbalik po natin sa ating mga churches, tayo po ay na-renew yung ating strength, yung ating spirit, at nagkakaroon po tayo ng reformation. Kasi sa ASI, hindi lang business ang pinag-uusapan, even your health. That's why po si Kuya Romy ay in-invite niya ako kasi narinig niya yung health lecture doon po sa ASI. Okay? So, mga kapatid, marami po tayong ginagawa sa ASI. Just last 2023, nagkaroon tayo ng Faith-Based Entrepreneurship Convention doon po sa NPUC. So magkakasama po kami nila engineer at yun po yung time na we are elected as new set of officers. And then just last March 21 to 23, nakasama po natin si Kuya Romy doon po sa Tagaytay. Nagkaroon po tayo doon ng Leaders Congress na ang speaker po natin doon si Pastor Urbe, Pastor Hermogenes Villanueva, Doc Joyce D., yung ASI President, and then Mark Sultan Galvalsa, yung na-mention po kanina ni Engineer Ignacio. Siya po ang bagong Executive Cabinet Member appointed po ng ating Pangulong Marcos sa National Innovation Council. So kasama po na siya. Actually, he is a friend of mine. At kasama rin namin yung taga Channel 7, si Lilian. So kasama namin mga kabataan po ito na talagang they are very active in their faith. So ginagamit po sila ng Panginoon. So ito po yung last leadership congress natin, and I hope and pray mga kapatid na sa susunod na mga congress, sa susunod na mga training, convention ay makasama na rin po namin kayo. And so ito po ang maikling presentation namin ng ASI, and to add more about ASI may I call Engineer Joseph Ignacio para po magdagdag pa po sa aking pong mga sinabi.